my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will Amen. Make me a servant. Yan ang panalangin ni Sister Olive. Ano po? Anak ni Sister Des Flores. Dapat tayo ay yan ang ating isa sa mga panalangin. Ano? Make me a servant. Ano? Huwag make me a leader kasi dapat matuto tayo mag-serve bago tayo mag-lead. Ano? Yan, happy Sabbath po and happy God first morning po sa lahat na nasa live ngayon. At patuloy tayo na tinawag ng Panginoon sa umaga nito. Tayo ay kumunik sa Kanya, no? Sa umpisa ng umaga. Actually, hindi natin pwede sabihin umpisa ng Sabat. Kahapon pa yung Sabat nag-umpisa, no? So, ayan, God first morning po sa lahat na nariyan sa live. Sister Teresita Reyes, si Sister Mildred, Sister Wilma, Sister Opie. Happy Sabat din po sa inyo. Kay Ate Mitch, kay Ma'am Femi, kay Sister Emelinda, kay Sister Belinda Salvania, at yung iba papasok pa lamang ano po. At si Pastor ay
nagbubukas lamang ng PowerPoint. Hintayin natin sandali. At ang ating topic ay bagong liwanag tungkol sa santuario. Part 2. Maraming part ito. Hindi ako nagkakamali. May mga part. Part 2, part 3. Part 3 hanggang part 4. Pastor? Hindi makabukas si Pastor ng Zoom. Teka lang. Dali lang po. Sandali lang ha. Nagkaroon ng technical problem si Pastor at di makabukas na Zoom, kaya try natin gumawa po. Tulungan natin si Pastor. Babat parang ayaw din yata nang sa akin magbukas ha. Ano nangyari kay Zoom? Sandali lang po mga kapatid ha. Ayusin lang natin. Ayun, ito na. Ayan, nandito na tayo at hintayin natin si Pastor pumasok. So ayan sa mga nag-share, maraming salamat po, at sa mga patuloy na sumusubaybay ay salamat po sa inyo. At patuloy na tayo natututo, dapat patuloy na tayo ay lumalago mga kapatid. Po? Pastor, nandiyan ka na po ba, Pastor? Pastor, hello? Okay, habang kumukunik si Pastor, pakinggan muna natin itong awit na to. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed it, you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of
Ayan mga kapatid, ito si Pastor, finally naayos ang konting technical difficulties. Ano po. Happy Sabbath po Pastor, at God first morning po sa inyo dyan, na Ma'am Karin. Ibibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon. Good morning, happy Sabbath po Kuya Melbs. At salamat po sa inyo lahat mga kapatid ko. At ating po pag-aaralan ngayon, bagong liwanag tungkol sa sanktuaryo. Part 2, February 15. Tayo po ay manalangin para po sa ating devotional ngayon po umaga. Panginoong Diyos, sa umaga na ito, kami nagpapasalamat sa buhay. Pagising niyo po sa amin at hindi niyo kami pinabayaan. Binigyan niyo po kami ng lakas bawat araw. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na maintindihan namin ito dahil ito po'y napakahalagang bahagi ng aming doktrina na nakita rin sa banal na kasulatan na inyo pong sinabi. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at hindi po kami maligaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, sa ating pong pinaka-key-text, 8:1 and 2, mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan ng kalangitan, isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So yun po ang isa sa mga talatang ginagamit natin na bakit nabuo natin yung pong sanctuary doctrine, the heavenly sanctuary. Dahil meron talagang sanctuaryo sa langit na anong sabi, hindi itinayo ng tao, kundi itinayo ng ating Panginoon. So, yung pinakapunong pari natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. So napagdugtong-dugtong yung mga talata na ito. At nakita po talaga na yung sanctuary, yung cleansing of the sanctuary ay naganap at the end of 2,000 o 2,300 days, yung end of 2,300 days mga kapatid. Ilang taon pagkatapos ng kaganapan, isinulat ni Hiram Edson ang tungkol sa isang karanasang inaangkin niyang naranasan niya noong October 23, 1844, ang araw pagkatapos ng pagkabigo. Nagpasimula ang makadama, isinulat niya, na maaring may liwanag at tulong para sa atin sa ating kasalukuyang sabi ko sa ilan sa aking mga kapatid, grabe yung word, no? Kasalukuyang paghihirap. Kasi po sila, tinutuya na sila eh. Nakakahiya eh. Hindi lang paghihirap mga kapatid, hindi nakakahiya. Kasi sabihin mo naman darating na si Jesus bukas, tapos kayo, nagtabang na kayo mula gabi, maghapon, hanggang gabi uli. Nandun kayo sa bubong. Nasa bubong sila ng bahay nila, mga kapatid ko. Hindi po biro yung ginawa nila. Talaga paghihirap ang word dito eh. So ibig sabihin, hindi po basta-basta mga kapatid. Nung nabigo na sila, hindi na sila dumadaan sa highway. Kundi dumadaan sila sa likod ng bahay nila, doon sa mga damuhan, doon sa kanilang bukid, doon sila nagtatago. Napakahirap mga kapatid. Kaya yung word ni Hiram Edson eh. Sinabi ko sa ilan sa mga kapatid, pumunta tayo sa kamalig, pumasok kami sa kamalig ko. Isinara ang mga pinto sa paligid namin at yumukod sa harap ng Panginoon. So grabe, no? Ayan, biro nyo sa kamalig sila nanalangin, hindi na sila pumunta sa church nila. Taimtim kaming manalangin dahil naramdaman namin ang aming pangangailangan. Grabe, talagang kahit yung panalangin nila matindi. Nagpatuloy kami sa taimtim na pananalangin hanggang sa ang patutuo ng Espiritu ay binigay na ang aming panalangin ay tinanggap at ang liwanag na iyon ay dapat ibigay. Ang aming pagkabigo ay maipapaliwanag at gawing malinaw at kasiyasiya. Pagkatapos ng almusal ay sinabi ko sa aking mga kapatid, malamang si O.R.L. Crusher, tayo na at tingnan natin at palakasin ang loob ng ilan sa ating mga kapatid. Nagsimula kaming humayo at habang dumadaan sa isang malaking bukid,
ay napahinto ako sa kalagitnaan ng bukid. Tila nabuksan ang langit sa aking paningin at nakita ko ng malinaw. So mga kapatid, nakikita ko dito sa story na talagang seryoso sila sa pag-aaral ng Bible. Talagang seryoso sila. Gusto talaga nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga talata sa Biblia. Bakit sila nabigo? Bakit sila nakakaranas nito? At ito, mga kapatid ko, sa gitna ng bukid, may pangitaing nakita si Edson. Nagsimula kaming humayo at habang dumadaan sa isang malaking bukid, ay napahinto ako sa kalagitnaan ng bukid. Tila na dadoble pala yun. At nasa halip na ang ating mataas na saserdote ay lumabas mula sa kabanal-banalan ng sanctuary na sa langit upang pumarito sa lupa sa ikasampung araw ng ikapito buwan. No? Sa katapusan ng 2,300 days ay sa unang pagkakataon ay pumasok siya noong araw na iyon sa pangalawang silid ng sanctuarium iyon. At may gawain siyang gagawin sa kabanal-banalan bago siya pumarito sa lupa. So ibig sabihin mga kapatid, noong end of the 2,300 days, yung pong cleansing of the sanctuary na sinasabi sa Daniel 8:14 ay naganap 1844 mga kapatid ko. At yun po yung mark ng huling ministry ni Jesus. Biruin yung huling gawain ng ating Panginoong Hesus. Accurate ito mga kapatid. Huling gawain ng ating Panginoong Hesus. Huling ministry ng ating Panginoon bago siya dumating dito sa langit at dito sa lupa. Para sunduin yung mga mananampalataya. Para sunduin yung mga tumanggap sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, ano? Ang mga alaala ni Edson ay karaniwang kilala sa mga Seventh-day Adventist at tila iniisip ng ilan na sa pamamagitan ng kanyang pangitain nakuha ng iglesia ang doktrina nito sa sanktuaryo. Ngunit kailangan nating itanong ang kanya bang mga pangitain o pananaw o sinuman ang wastong batayan para sa isang doktrina? Muli, paano kung ang Adventismo ay hindi nagkaroon ng ulat ng karanasan ni Edson? Makakagawa ba ito ng pagkakaiba? Tunay na hindi. Sinabi pa ni Hiram na sina Crosher na nakatira kasama niya noong panahong iyon at Dr. F.B. Han ay pinag-aralan ang paksa ng sanktuaryo mula sa Biblia. So, ibig sabihin, kapatid ko, no? Itong si Hiram Edson, ginamit siya ng Panginoon para i-confirm yung pong napag-aralan ng mga kasama niya sa Biblia tungkol sa sanctuary. Ibig sabihin, hindi nabuo ang doktrina ng Seventh-day Adventist dahil lang dun sa pangitain. Hindi po batayan ng Seventh-day Adventist ang mga pangitain para gawing doktrina. Yung pangitain po ay nagko-confirm lang doon sa napag-aralan sa Biblia. Yan po ang practice ng Seventh-day Adventist. Kasi sabi ng Panginoong Diyos sabi doon sa 1 Corinthians na ang Panginoon binigyan ang iglesia, ay yung tunay na iglesia mga kapatid ng propesiya, ng gift of prophecy. Ibig sabihin, binigyan ang tunay na iglesia. Kung tunay na iglesia ito, mayroong binibigyang pangitain ng Panginoong Diyos sa mga tao doon sa membro ng church na yon na ayon sa salita ng Panginoong Diyos, ayon sa salita niya. Hindi po pwede yung pangitain taliwas doon sa sinasabi ng Biblia. Hindi galing sa Diyos yun. Kasi pwede si Satanas magsabi ng pangitain na nakakamangha pero taliwas sa Biblia. Hindi sa Diyos yun. Ang totoong pangitain mga kapatid na galing sa Diyos ay kumpirmado ng banal na kasulatan. Yan. Ibig sabihin nasa Biblia. Kaya yun po tayo sa Seventh-day Adventist. Kaya makikita natin dito tunay ang Seventh-day Adventist na church ng Panginoon sa huling panahon na ito, in the last days. Bakit? Dahil meron tayo ng lahat ng gifts ng banal na espiritu. Dahil sa church natin, merong gift of prophecy. At yung gift of prophecy na yun, hindi basta-basta na wala sa Biblia, kundi nasa Biblia yung pangitain na ibinibigay ng Panginoon dahil ang Diyos na nakikipag-usap
Kasi kung galing sa Diyos yan, kung galing sa langit yung pangitain, dapat mababasa sa Biblia. Dapat nasa banal na kasulatan. Kaya yung pangitain ni Hiram Edson ay confirmation sa pag-aaral nung ni Crosier at saka ni Han sa banal na kasulatan tungkol sa sanctuary. Gumawa ng malalim na pag-aaral si Crosier na sinang-ayunan ni na Edson at Han na gastusan para sa publikasyon. Narito ang mahalagang punto. Para sa marami, ang karanasan ni Edson ay nagturo ng isang posibleng interpretasyon ng kahulugan ng sanktuaryo. Ngunit ang pag-aaral ng Biblia at pag-aaral ng Biblia lamang ang makapagbibigay ng matibay na pundasyon. Yun. Ang matibay na pundasyon saan daw? Sa Biblia. Confirmation lang yung pangitain ng sanctuary kay Edson. Ibig sabihin, lalo naging matibay. Kasi may pangitain na at meron ng pundasyon sa Biblia. Dapat nating itayo ang lahat ng ating mga aral sa matatag na pag-aaral ng Biblia sa lahat ng oras. Yan mga kapatid, naka-highlight, naka-capital letter, sa lahat ng oras. Ang lahat ng doktrina natin ay matatag na pag-aralan natin sa banal na kasulatan. Ngayon, sa Biblia mismo. Ibig sabihin, kahit sino pang doktor ang nagsabi niyan, kahit sino pang mahusay na pastor ang nagsabi ng isang doktrina, kung wala naman yan sa Biblia, hindi dapat natin paniwalaan. Kahit pa yan, sino mga kapatid. Name it. Basta't hindi sa Biblia yan, yung doktrinang dala-dala niya, hindi po yan sa Panginoong Diyos. Kaya yung tatanda natin, yung pinaka-key-text natin, Hebrews 1:2, mayroon tayong gayong pinakapunong pari. Sino yung pinakapunong pari natin? Si Jesus. Kaya nga tayo magkukonfess ng lahat ng ating kasalanan sa Kanya. Lahat ay sasabihin natin, bakit? Siya yung punong pari, mga kapatid, na nakaupo saan daw? Sa trono ng kamahalan ng kalangitan. Isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Yan po mga kapatid, pupurihin ng Panginoong Diyos. At ngayon ay nasa last phase na ng ministry ang ating pong Panginoong Jesus. At siya po ay babalik na. So matagal lang panahon, ng 1844, mga kapatid ko. Matagal lang panahon yan. So kung ating susumahin, ilang years na yan, mga kapatid. Ilang years na. So 100 plus years na yan. 100 plus years na kung ating pong titignan. At makikita natin dito na talagang malapit na mag 200 years yun, di ba? Hindi ako nagkakamali. Malapit na mag 200 years. Pero para maikli lang yun eh. Para maikli pa lang ang panahon na yun eh. Yung last phase na ministry ni Jesus eh. Pero gusto natin dumating na ang ating Panginoon eh. Last phase naman na yun eh. Nawa ay patapos na ito mga kapatid at dumating na ang ating Panginoon. Makita na natin ang Panginoon na tayong lahat ay buhay. Di ba? So patuloy natin isama sa dalangin ng bawat isa sa atin at isama natin sa panalangin yung parents ng ni Mrs. na pauwi ng Umlon sa linggo. Ingatan sila ng Panginoon at piling po yung aking Mrs. makauwi ng maayos dito sa Bulacan. Ingatan tayo ng Panginoon mga kapatid ang ating health. So patuloy natin isama sa panalangin ang bawat isa sa atin, ang mga may karamdaman, gayon din po ang mga nanghihina sa pananampalataya na ay patuloy na lumakas tayo sama-sama sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at pagpalain tayo. Happy Sabbath po at ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin. Okay, Melvs. Amen. Salamat po, Pastor. At tunay na ang ating lesson ay nagsasabi na mayroon tayong doktrina, at yung sabi dito ay yung katotohanan ay ang katotohanan ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ayun pala, hindi sa personal na karanasan. Kasi si Hiram Edson, ang akala niya ang santuario ay yung halimbawa yung kanyang pangitain, mahalaga, bagamat mahalaga yung karanasan ni Hiram Edson, sabi dito, malinaw naman ay dito yung ating doktrina. Yan ang sinasabi ng santuario. Dahil ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya ay ang malalim na pag-aaral ng Biblia.
So, ayan na po. Dapat na nating tiyakin na ang ating paniniwala hindi nakasalalay sa ating pangitain o personal na karanasan. Nag-share lang natin yung personal na karanasan pero hindi yan yung ating doktrina dahil ang ating doktrina ay sa Bible, mga kapatid. Tulad nga nung nangyari noong 1844, yung mga pagkakataon sa ating buhay kung saan tila hindi na natin naunawaan ang mga nangyayari. Marami yan. Minsan nagdududa tuloy tayo. Ano nangyayari? Di natin alam. Tulad sa lesson mamaya o sa review, tingnan natin sa talakayan nyo kung anong maganda yung lesson natin. Tulang Ngunit patuloy tayo mag-aral ng Bible, sabi dito. Manalangin, ipakita natin sa Diyos ang kanyang liwanag at gabay. So, yan po. Yan ang tunay, yan ang katotohanan na nakabatay sa salita ng Diyos, hindi sa personal na nakaraan. Po. Tayo ay patuloy na kumunik sa CLPM. Muli, salamat po, Pastor. Hintayin natin makakunik tayo para mas matuto pa ng mas marami pa. Ano po? Teka lang Nagkaligaw-ligaw na ako sa Zoom link nila, Pasok tayo dito. 10 bahagi at mga handog. Layunin ng mensaheng ito na 8 to 9. Sabi po dito, ang pagtatanong ng tao, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Yan po ang katanungan ng tao. At maaaring ito'y katanungan din natin ngayon. Ang sabi po dito, para bang hindi makapaniwala ang mga tao na maaari nilang nakawan ang Diyos. Kasi ito po yung sinasabing, huli ka pero hindi ka nakukulong. Yan po nahuli ka ng Diyos pero hindi ka makukulong. Dahil nga po ang Diyos lang kasi po ang nakakakita nito. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng atin pong mga puso. Ang Diyos lang ang nakakapagmasid sa atin pong mga nais sa buhay. Kaya't ang sabi pa po dito, ngunit ang Panginoon mismo ang nagsasabing ninanakawan siya sa ikapo at handog. Maliwanag po sa sikat ng araw. Ang Diyos ng hukbo, ang daw po nagsasabi, hindi dahil kailangan niya ito. Totoo po, hindi kailangan ito ng Diyos. Kundi ang nais ng Diyos ay subukan ang ating pananampalataya, katapatan, at pagiging mapagbigay. Gusto po kasi ng Diyos na maalis na sa atin yung pagiging madamo, yung pagiging sakim. Ang nais po ng Diyos ay maging katulad niya na mapagbigay. Mapagbahagi. Gusto po ng Panginoon yun na maging katulad natin siya. At kung ito po ay mangyari sa ating buhay, qualified na po tayo sa langit na bayan. Ang pagbabalik ng ikapo at handog ay tanda ng ating lubusan. Lubusang pagtitiwala at pagsunod sa kanyang kalooban. At ang sabi po dito, ang hatol ng Diyos. Kayo'y sinumpa. Napakahirap, napakasakit po nito. Habang ito po'y binabasa ko, ay sumpa po talaga ang inaabot ng mga taong walang tiwala, hindi nagbibigay, may alindangan sa ating Diyos. Kayo'y sinumpa ng sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako. Ito po ay isa sa mga 10 utos. Kaya nga ang sabi po dito, ang kawalan ng katapatan sa Diyos ay nagdadala ng sumpa sa buong bansa. Ang example po dito ay si Akan. Ito po ay isang kwento na kung paanong ibinili ng Panginoon yung pong mga itinalagang bagay ay huwag gagalawin. Ito pong si Akan ay hindi po nakinig. Wala siyang pananampalataya at siya po ay mayroong pagkasakim. Nagnasa po siya ng mga bagay sa Diyos. Ang kwento pong ito sa Joshua 7, 10 to 26, ay sasakupin po nila yung hay.
bansang Hai. Ito po'y nasa katabi lang po nila. At ang sabi po doon ng Panginoon, sakupin ninyo ito. Kaya si Josue ay inipon niya yung mga matatapang, makikisig, sanay sa digmaan na mga tao. At ang sabi nila, bago ito sakupin, nagkaroon muna sila ng pagtitik-tik. Tiningnan muna nila kung gaano karami ang tao, kung gaano sila kalalaki. At ang sabi doon ay, Josue, huwag mo nang pagurin ang buong bayang Israel. Magpadala ka na lang ng 2 hanggang 3,000. Kaya nga, nakinig si Josue, nagpadala siya ng 3,000. Na mga sanay sa pakikipagbaka. Subalit nung harapin na nila ang Hai, natalo po sila. 36 na katao agad ang bumagsak. Kaya sila po ay umatras. Hinabol sila ng Hai. Ngayon po, nang makita po ito ni Josue, ay kanya pong pinunit ang kanyang damit. At siya po ay maghapot magdamag na naupo sa harap ng Panginoon. Subalit ang sabi ng Panginoon, bakit ka nagmumukmuk dyan, Josue? Pumunta ka sa bayan ng Diyos, sa bansang Israel. Nagkasala sila laban sa akin. Kaya nga, ang sabi po dito ay ganito. Sa aklat po ni Josue, verse 7 to 11, ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalangsang ang aking tipan. Ito po yung 10 Commandments na aking iniutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin ng itinalagang bagay. At nagnakaw rin at nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. So magkakapatid po ito, yung magnanakaw, bulaan o sinungaling. Kaya nga't ang sabi po dito, ang kasalanan ng kawalan ng pananampalataya at pagtangging sumunod ay may espiritual at material na epekto sa buhay ng tao. Espiritual, manghihina ka. Kasi hindi ka connected sa Panginoon. Manghihina ka sapagkat sinasabi po ng Biblia, ang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Material, ikaw ay, ang sabi nga doon, kahit ikay nagtatanim, sabi po kahapon, yun sa kay Pastor Ranil Pipito, nagtatanim kayo pero hindi kayo nag-aani. Kumakain kayo, hindi kayo nabubusog. So yan po ang napakatinding epekto sa buhay ng tao dahil sa kawalan ng pananampalataya at hindi lubos ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang hamon ng Diyos sa kanyang bayan sa Malakias 10, ang utos ng Diyos, dalhin ninyo ang buong ikasampu o ikapo at handog sa kamalig. Ibig sabihin, huwag magnakaw. Huwag kunin yung hindi sa atin. Ibalik ang sa Panginoon. Kaya ang sabi po dito, ang ikapo at handog ay hindi hinihingi, kundi iniuutos ng Diyos na ibalik sa Kanya. Ano po ang sabi dito? Ang salitang buong ikapo ay nangangahulugang walang kulang, walang bawas. Ano pa po? Sabi po dito, ang handog ay kusang loob at taos puso, galing sa puso. Ano po? At ito ay singlaki ng ikapo o lampas sa ikapo bilang pagpapakita ng ating katapatan, kabutihang loob at pasasalamat natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabuti magpakailanman. Tapat siya sa kanyang salita, hindi siya bulaan. At kung ano po ang ipinangako niya, kanya po itong tutuparin. Kaya nga ang hamon ng Diyos, subukan ninyo ako ngayon. Kailan daw po? Ngayon, sa bagay na ito. Ano po? Kaya't ang sabi po, isa sa bihirang pagkakataon sa Biblia kung saan hinahamon ng Diyos ang kanyang bayan, nasubukan siya. Kaya nga subukan po natin. Huwag po tayong matakot. Ano po? Unahin po natin ang Diyos. Kung ano po ang kanyang hinihingi, ibigay po natin. At kapag ito po'y ginawa na natin, masasanay na po kayo. Ano po? Yung sinunod mo ang Diyos, nagtiwala ka, masasanay na po kayo. Na kayo ay nagbibigay na masaya. Ano po? At wala nang pinangangambahan. Naranasan ko po ito. Mamaya mayroon po akong business.
Ang sabi pa po sa susunod, ipinapakita nito na ang pagbabalik ng ikapu at handog ay isang pagsubok sa pananampalataya at katapatan sa Kanya. Letter C, ang pangako ng Diyos, bubuksan ko ang mga dungawan ng langit. Mga dungawan. Ibig sabihin po dito, napakadami pong pagpapala na walang sapat na paglalagyan. Ano po ang sabi po dito? Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay may kasamang tiyak na pagpapala. Sigurado. Ano po? Walang paltos. Tiyak na pagpapala. Hindi lamang sapat, kundi saganang pagpapala mula sa Diyos. Pangatlo, ang katapatan bilang katiwala ng Diyos. Alamin natin, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. Sabi po sa awit 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ipinapakita po dito ng Diyos na ang Diyos ay napakayaman at kahit kailan hindi siya maghihirap. Kaya't nararapat lamang na pagtiwalaan mo siya. At kapag pinagtiwalaan mo siya, ano po? Ikaw ay patuloy na pagpapalain niya. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. At tayo ay Kanyang katiwala. Ang tapat na katiwala ay masunurin at mapapagkatiwalaan. Hindi lamang sa ikapu at mga handog, kundi maging sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga ang sabi po doon sa Matthew, narito pinagpala ka, magmana ka ng buhay na walang hanggan sapagkat ikay naging tapat. Ano po? Sa kakaunting bagay, magmamana ka ng saganang bagay. Ang hindi tapat ay mawawalan ng pagpapala. Ano po? Parang sumpa. Sumpa talaga. Ano po? Ang hindi pagbibigay ng ikapu at mga handog ay hindi lamang pagnanakaw, kundi nagpapakita ng kawalang pagtitiwala sa Diyos at kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan. Ibig sabihin, hindi pananampalataya, kunti ang pananampalataya. Kaya sabi nga po doon ng isang lalaki na may sakit yung kanyang anak, Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Ano po? Gayon din po tayo. Isigaw natin sa Panginoon, Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang masunod ko ang iyong kalooban. Ito po yung huli. Pagtanggap sa hamon ng Diyos. Sabi po dito, ang mensaheng ito ay nananatiling mahalaga at may bisa noon hanggang sa ating panahon ngayon. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na pagpapalain niya ang tapat at masunuring katiwala. Tanong, tayo ba ay tapat sa pagbibigay ng para sa Diyos o ninanakawan natin siya? Kapatid, ito po ay sumpa at pagpapala na sinasabi po sa Josue. Sundin natin ang Panginoon para hindi tayo sumpahin. Sabi po dito, hinihimok tayo, hinihikayat tayo. Ano po? Iniimbitahan tayo ng Diyos na subukan siya upang maranasan natin ang kanyang masaganang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ako po ay mag-testimony, mga kapatid, kung gaano po kabuti ang atin pong Panginoon. Ang atin pong Diyos, noong pong ako ay na-assign sa Natividad. Bago po ako doon, hindi po talaga ako tapat sa pag-iikapo. At wala po akong tinatawag na dedikasyon. Wala. Basta ang alam ko lang ay sasamba. Magbibigay ako kung ano yung aking gusto, mga kapatid. At ganun po ang aking buhay. Subalit mayroon pong tinatawag na requirements. Ang ating pong pamunuan sa CLC pa noon na mayroon pong tinatawag na church compliance. So ako po ay bilang church pastor o church planter noong pong unang panahon, ay ito po'y aking pinag-aralan. Sa aking pong pag-aaral, nakita ko, kasi ang aking natutunan po kasi nung ako'y mag-Seventh-day Adventist ay tithes lang, hindi po yung ikapu. Tithes lang. Kaya nung ito po'y pinag-aralan ko, ako pala ay isang magnanakaw.
Kaya mula po noon, dahan-dahan mga kapatid, dahan-dahan. Kasi hindi ko agad, nagbibigay ako ng tithes. Pero yung sa ikapo, yung handog, ay hindi ako kasi ng kumbinsido. Dahan-dahan ko po itong isinakabuhayan. Ano po? At dahan-dahan po akong binago ng Panginoon. Dumating ang time na yung aking takot, pangamba na mauubusan ng pera, ano po, kukulangin ng pera dahil ibibigay mo yung tithes and offering, kukulangin. So dahan-dahan po yan mga kapatid hanggang sa ako po ay nasanay. Ngayon po ito po yung blessing. Ako po ay naging church planter na, no? At inassign na po ako sa Balagtas. After po ng isang buwan, yung pong aking anak ay nagkasakit. Yung pong pangatlo, yung Grace ang pangalan. At dinala po namin siya sa clinic, ano po, at doon po ay nakita na kailangan po siyang ma-hospital. Yun pong aking bunso, ano po yung bunso kong lalaki, ang sabi niya ay ako'y hihiga din at ako ay gusto din niya magpatingin. So yun namang pong doktor, o sige, ilagay natin at atin ding i-check. Alam po ninyo, yung pong aking anak na bunso, ang sabi doon ay, Mami, sabi ng doktor, mas malala pa pala itong bunso mo kaysa doon sa pangatlo. Nagulat po kami. So, kailangan pala nilang ma-hospital. So, dalawa po sila, dalawa. Pumunta po kami dito sa Yanga. Dahil nasa Balagtas po kami, pumunta po kami ng Yanga Hospital. At tinanong ko po magkano po ang isang araw po doon sa room. Sabi po doon ay 5,000 o 7,000. Sabi ko ay, yun na yung aking yun na yung aking stipend. So, tinanong ko kung mga ilang araw po kaya ma-hospital. 3 araw hanggang 5 araw. Kinukwinta-kwinta ko mga kapatid. Ay, wala talaga. So, nag-isip na kami kung aalis na kami doon sa hospital. Pero yung akin po kasing pangatlong anak, kailangan pong masalina ng dugo. Makikita po namin ay namumuti na po siya, nanlalamig na ano po. So naghanap po kami ipinasok na namin. Ang sabi ko, Lord, kayo na lamang po ang bahala. Alam po naman ninyo na wala. Naglilingkod po ako sa inyo. Pagkatapos nga po niyan, ay naroon na. Nakakuha na po kami ng dugo. So dalawa po, sabay po sila. Yung pong isa ay thalassemia, ano po, yun pong pangatlo ko na babae. Yung bunso, G6PD, parehas po silang sa dugo, may problem. Ngayon po ay ako'y natingala at habang ako po ay nagdadalaw po ako noon, iniwan ko yung aking misis sa ospital at ako'y nagdadalaw. At ako ay, sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Dalawa po sila. Tumawag yung isa sa mga kapatid dyan po sa Balagtas. Sabi na, Pastor, pasyal ka naman dito sa bahay, ipanalangin mo kami. So ako po ay pumasyal doon at habang ako po ay nagbibiyahe, nakatricycle po ako, ay tumutulo po yung aking luha. Lord, ikaw na lang bahala. Basta ako'y gagawa, magtitiwala sa iyo pong pangako. At nung ako nga po ay naroon na, at sabi ay, brother, Pastor, kumusta na yung iyong anak? Nasa hospital na po, dalawa po sila. Tinanong nila kung kailan lalabas. Actually, 3 araw na po yun. Lalabas na sila. Sabi ko, ngayon po kumusta naman ang budget mo? Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha. Basta ako'y nananalangin na ako'y pagpapalay ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, dalawa po yun magkasama. Parehong may kakayahan sa buhay. Ano po? At ito na nga po yung nangyari. Sabi kasi, kumain ka muna. Nakita kasi nila ako haggard at parang hindi pa kumain. Sabi ko, busog pa po ako. Hindi, kain ka muna. So kumain nga po ako. At pagkatapos po, nagkwentuhan kami.
and then ipinalangin ko po sila. Pagkatapos ko pong manalangin, ako po ay, sabi ko, uwi na po ako at pasalan ko po yung aking mag-ina doon sa hospital. Maya-maya ay may inabot po, tigisa po ng sobre yung dalawa, ano po. At pagkatapos po ay, ako po ay napaluha, sabi ko ay, salamat po, ako po hindi humihingi ng pera, pero sa Panginoon po ako humihingi, pero ako po ay inyong binigyan. Ang sabi niya, sana makatulong ito. Hindi namin alam kung kasya. Alam po ninyo, hindi ko binuksan. Pagdating ko po doon sa ospital, doon ko po binuksan. Binigay ko sa aking misis. Nung kanya pong buksan, ay may sobra pa yung amin pong ibayad sa ospital. Kaya ako po yung nagpupuri sa Panginoon. Lumabas po ang aking pong dalawang anak. Lumabas po sila, ay wala po kaming binayarang malaki. So, ako pinagpupuri sa Panginoon, yan po yung aking karanasan. So, ang atin pong Diyos ay atin pong partner at physician. Mula po noon, ay isang beses lang nasalina ng dugo ng aking anak at ngayon po magagaling na po sila. Salamat po sa atin pong Panginoon. Tunay ng kanyang pangako ay tapat at tunay. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath. Amen. Amen. Pastor Ramil, praise the Lord. Marlon. Okay, tayo po ngayon dadako po sa ating prayer para ho sa mga pangalan na sinulat po natin sa Amen, mga kapatid. Grabe, nakakaiyak yung testimony ni Pastor Ramil, ano? So, ayan, patunay na ang Panginoon ay kailanman hindi tayo pababayaan, ano po mga kapatid, hindi tayo pababayaan. Kaya tayo patuloy na lumapit sa Kanya, no? Lumapit sa Kanya kung tayo man ay may pinagdaraanan sa buhay. Gusto niya talaga lalapit tayo sa Kanya, ano po? Gusto niya talaga yan na tayo ay lumapit sa Kanya. At huwag tayo magmalaki dahil wala naman tayong pagmamalaki, ano po. Huwag tayo magmalaki at tayo ay magpakumbaba, ano po. So, ayan, tunay na kapag tayo ay nagtapat, ay tayo ay Kanyang pagpapalain, ano po. Nakita niyo kung paano gumawa. God moves in a mysterious way, mga kapatid, di ba? So, actually, nawala yung atensyon ko sa lesson na punta sa testimony niya, ano po. Si Pastor Ramil ay isa sa pinakamalapit kong kaibigan na pastor. Pagkatapos ni Pastor Nelvin, siyempre si Pastor Nelvin yung una, di ba? Hindi silang dalawa yung pinaka-close ko na pastor, ano. Matagal dito yan sa amin sa Gapan. Si Pastor Ramil, siya yung pinaka-last na church pastor namin dito sa Gapan na nagtagal lang. Hindi ko alam kung ilang taon, basta matagal. So, ayan, si Pastor kapitbahay pa nga namin dito dati, no, sa Pambuan. So, sabi dito ay tithes and offering ay isang pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Hindi yan pera-pera lang, mga kapatid, ano. Malalim yung tithes and offering. Baka kala natin pera-pera lang, ano po. Yan ay isang katunayan na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon kapag tayo ay nagbabalik ng Kanyang ikapo at mga handog. Kasi pag di natin yan binalik ng tama pa, para tayong di naniniwala na may Diyos, ano? Para tayong di naniniwala ang Diyos ay pag-ibig, wala tayong pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya. At ang may warning dito, ang kawalan ng tiwala sa Diyos ay nagdadala ng sumpa. Yan, ako po, gusto nyo ba isumpa tayo, mga kapatid?
Pag dito tayo, kapag nagbibigay ka pala ng ikapuat handog sa Panginoon, ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. So kapag di ka nagbibigay, ikaw ay hindi nagtitiwala. At kapag wala kang tiwala sa Diyos, magdadala ng sumpa. Ano po? Magdadala ng sumpa. Kaya mag-ingat po tayo. Gaya ni Achan, si Achan, yung hinalimbawa ni Pastor, no? Hindi siya nananampalataya sa Diyos. May pagkasakim siya. Ano pa? Huwag tayong maging Achan sa ating kapanahunan, mga kapatid. Huwag tayong maging sakim, huwag tayong maging selfish. Mas masarap maging mabait, mapagbigay, lalo na sa Panginoon. At tulad ng mga nangyayari sa mga ating paligid na problema, hindi natin inaasahan, hindi natin maunawaan, ang Diyos ay ang ating malalapitan. Ano po? Tulad ng nangyari kay Pastor, hindi ko na subaybayan yung buhay niya na nagkaroon pala sila ng gano'n. After yun, makaalis nila sa Gapan kasi pinanganak yung bunso niya lalaki, si Regents. Baby pa nung lumipat na sila. Ano po? Napunta nga sila ng aktibidad and then napunta sila ng Bulacan. Ano po? So yan ay ng buhay natin. Ay tunay na maraming pagsubok. Ngunit tayo ay hindi dapat sumuko, mga kapatid. Salamat po sa magandang testimony at lesson kay Pastor Ramil. At kaya din naman kay Pastor Nelvin kanina. At sa ating pagpapatuloy, nais nating sama sa panalangin ng bawat isa. Ano po? 15 to 20 seconds ay bulong nyo na inyong mga prayer at tayo ay sama-sama sa mananalangin. Welcome po ulit, Sister Edna Estares, Villena Razon. Ayan, kilala rin niya si Pastor Romel Mendoza. Sige po, let's pray po, mga kapatid. Let's pray po. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito. Tunay na inyong pagmamahal ay aming nararanasan sa bawat araw, sa bawat umaga. Salamat sa patuloy na lesson na aming tumatanim ng lumalalim sa aming mga puso. Nag-uugat ng malalim sa aming mga puso. Na ang pagtitiwala po sa inyo ay napakahalaga. Sapagkat ito ay palatandaan na kami nananampalataya sa inyo. O dakilan Diyos, ayaw namin magkaroon ng sumpa sa amin. Tulungan niya pong maalis ang aming puso na kagaya ng kay Achan. Pusong mapakasarili, pusong sakim. Bagkus mapalitan to ng pusong mapagmahal kagaya po ng inyong binibigay at tinuturo sa amin. Salamat sa mga pangyayari na dumarating sa aming buhay na hindi namin naunawaan, upang kami makakalapit sa inyo ng gusto, magtiwala sa inyo ng gusto, at huwag nang bumalik pa sa pagkakasala. Salamat po dahil nariyan kayo sa bawat umaga. Patuloy na kami na-encourage, patuloy na kami ay inaaya na maging tapat po sa inyo. Salamat at may pagkakataon kaming baguhin ang aming marumi at masamang pagkatao. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nandito pong aming mga kapatiran na kasama sa panalangin. Meron kami mga personal prayer request na nais namin ibulong sa inyo sabay-sabay. Ito po inyong dinggin o ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Dalangin din namin ang mga may karamdaman, sina Sister Abel, si Brother Ramon Hernandez, patuloy na kanyang kalusugan, si Nanay Juning Alpindo sa kanyang kagalingan, at kentin ang kalusugan ni Ma'am Carmen at ni Doc Partida, si Tatay Divino Alabanza, kentin ang Harvest 2025, at ang CLPM admin, kentin yung pagtatayo ng aming bagong CLPM headquarters. Kentin ang aming sinasama sa panalangin ng kagalingan kay Sister Ana Rosbel Hermino, kay Nanay Sarmiento, kay Nanay Bilin Kilantang. Dalangin din namin ang family ni Ma'am Karin, safe travel pa uwi ng Romblon
at gayon din naman safe travel para kay Ma'am Karen pauwi ng kanilang lugar. Sa pagpapatuloy naming panalangin, nais naming isama sa panalangin ng mga kapatiran na narito ngayon. Ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang mga anak, mga apo. Si Brother Reynaldo Eusebio, kaya din si Veronica, isang maliit na bata na nakikilala po kayo. Patuloy po na aming dinadalangin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang buong pamilya, kasama na si Liway Erelia na may sakit. At patuloy na sila Nanay Nerissa maging liwanag ng kanilang sambahayan. Dalangin din namin ng sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari. Kasama niya sa panalangin ng kanyang pinsan na si Mel Bayenson, yung kanyang 2 anak. Ang kagaling at kalakasan sa kalusugan nila Ma'am Carmen at Doc Partida. Gayon din naman ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes. Ang sambahayan ni Sister Mildred, Sister Wilma, Sister Josephine Mercado, si Ate Mitch. Ang sambahayan din ni Sister Emelinda, kasama na si Brother Eliseo, yung mama nila, si John Mark, si Jovan, si Angela, si Popoy. Ang sambahayan ng Gaes family sa pangunguna ni Ma'am Femi Sabat. Ang mga teachers, pupils, kids, at ang mga parents. Ganyan din naman ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Ang sambahayan ni si Ate Lorna pa at Kuya Bobby. Ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese. Ang sambahayan ni Sister Des Flores. Ang sambahayan ni Ate Remy kasama ng buong San Leonardo Church. Ganyan din ang sambahayan Brother Jojo at Sister Janet Katmaitan. Ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez. Ang sambahayan ni Sister Shirley Jacinto. Ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing at Kuya Monching Canlas. Ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido. Ang sambahayan ni Sister Edna Estares Villena Razon. Ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia. Ang sambahayan ni Sister Penny Domingo Ronas o Dakilang Diyos. Sinasama rin namin sa panalangin ng buong sambahayan ng mga kapatiran na kasama namin nakikinig ngayon na hindi namin nabanggit. Patuloy niyo po kami samahan sa maghapon na ito. Ilayo niyo po kami sa tukso bagkus makapag-focus kami sa banal na araw ng Sabat. Maitaas ang papuri at pagsamba sa inyong matamis na pangalan. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po sa inyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumubaybay. At alam ko na bless kayo sa mga ganito. At happy Sabbath po sa ating lahat. Ang oras 5:34. May oras pa para patuloy na gumayak. Tandaan natin yung ating goal ay agahan natin sa church mga kapatid. Hindi ako magsasawa na i-remind tayo lahat. Agahan natin sa amin. Sa Gapan may mga maaga na praise the Lord. May 1, 2, 3, 4, 5 pamilya na. Hopefully unti-unti mabudol natin lahat para magkaroon ng mas masayang Sabbath school, hindi yung nagdadatingan sa divine po. Pangit po yun, hindi magandang tingnan sa paningin ng Panginoon bilang isang ating hari ng mga hari ng ating sinasamba. Tapos wala tayong tiwala, late na tayo darating. Ano na lang ang silbi natin ng late na kawal soldier na late na po. Tapos na yung gera bago dumating. Parang pulis ng Pilipinas, late, tapos na yung hold-upan tsaka darating. Anyway, malayo na yun sa usapan. So ayan sa mga narito po ngayon sa live, salamat po sa patuloy na pagsama sa atin sa devotional. Natok pa ako, grabe, 2:00 gising na ako, nagpe-prepare na ng mga dapat ayusin sa Sabat. Hanggang bukas pa muli mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat yan ay ating pundasyon at ating katulong sa ating buhay na mahirap. God bless po and happy Sabbath po sa lahat. I hear the voice of Jesus calling. I answer it, I will go. I see the need of people crying.
love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.